leeg ko, Mars. Bakit? Ha? Hala, may sugat nga, Mars. Tsaka may patayan na nangyayari sa lugar natin, dumating lang sila. Sa palagay ninyo, normal pa ba yon? Marley! Marley! Halika dito. Dadalhin kita sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig dito. Sa paboritong channel ng kadalasan mga tagapalengke, OFW, rider at mga nasa bahay lang. At syempre sa inyo na rin po, Miss Clar at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa nakaraan ng lola ko. At hindi ko na po patatagalin ito. At para mas maisalaysay ko ng mas malinaw, ikukwento ko po ito base sa point of view ng lola ko. Ako nga pala po si Malia. At ito, ang kwento ng Lola Merly ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, walis ting-ting po kayo dyan. Bayong po. Ate, ikaw, bibili ka po? Walis ting-ting, bayong, o di kaya kararaw po. Mura lang po sa akin, mas mababa ng 25 sa kabila. Ay nako ate, dito kayo bumili sa akin. Mas mababa na 50 centimos kesa dyan. Bili na po kayo dito na po. Ay nako ate, yung sukli niya sa'yo, bawas yan ng 50 centimos. Dito ko na lang po, tama pa yung pagbigay ko ng sukli. Ano? Ano ba sa sukli? Hoy, honest to no? Huwag mo akong gawan ng kwento dyan. Yung kaibigan ko kaya ganyan yung reklamo. Kung ano dyan, may nagsabi kaya sa akin. Sige, gawa pa ng kwento. Hindi naman totoo yan eh. Ay nako ate, huwag kayo maniwala dyan. Yung walis ting-ting yan, marupok. Hindi pa nakakarating sa inyo, putol na. Kapal talaga ng mukha nitong baklitang to. Mas marupok yung sayo, no? Ilang hakbang palang pulbos na. Aba, hindi naman kapanipaniwala yan, bakla. Ate, subukan mo. Bili ka po sa kanya tapos lakad ka. Tignan natin kung mapupulbos. Oo, sige na po ate, diyan ka na lang bumili. Basta tang masasabi ko lang, pagsisisihan mo kasi sa kanya ka bumili. Yun po ang pangkabuhayan namin noon. Sa lugar na kinaroroonan namin, yun lang talaga lahat ng tinda. Naiiba po kami sa pwesto ng palengke talaga at lalakarin pa bago makarating. Marami namang mamimili ng walis, bayong o kararaw, kaya dinadayo rin ng tao ang lugar na yon. Ay, ang galing natin, Mars. Nakabenta tayo ng 6 kanina, kakaaway natin. Kaya nga epektibo pala yun. Gawin kaya ulit natin mamaya. Oh, sige. Pero, hala Mars, tignan mo. Ano yung mga yan? November 1 ba ngayon? Ano nga ba yung dala nila? Tapos, ano yan? Raincoat na itim yung suot nila? Anong raincoat ka dyan? Hindi naman yung plastic, no? Parang damit yata ng pari yan eh. Kulay itim nga lang. Bakit nga sila may ganyan? Tapos, ano ba yan? May kabaong pa na brown. Pati nga yung kalabaw, oh. Tingnan mo yung dala niya. Nakakatakot. Yung karosa nila kulay itim din pala. Parang sinadyang pinturahan, no? Pero, ano kayang bibilihan ng mga yan? Daddy, ito po, bayong. Mas maganda po yung pagkakagawa. Daddy? Shh! Huy, yung punganga mo. Ay, opo. Maganda po talagang pagkakagawa ng bayong namin. Kukuha po ba kayo? Ineng, magkano ba yung ganyan? Naku, murang-mura lang po to. Kayang-kaya po ng bulsa. 15.50. Aba, napakamahal naman yan. Tawaran mo naman. Sige po. 15.25 na lang. 15 na lang. Mars, ibigay mo na lang. Sira ulo, ano pang tutubuin ko dito? Baliw, wala kang puhunan dyan, no? Sige na nga po. 15 na lang po.
O sige, pabili ako ng 3. Natuwa naman ako dahil 3 ang binili nila. At pagkatapos nilang bumili sa amin, nagkatinginan kami ni Ekyan dahil tigi-tigisa sila ng bayong. Ano ba yung mga yan? Magti-trick or treat ba yan? Parang ganun na nga eh. Kaya lang sa umaga. Pero sa tingin mo, Mars, ano kaya laman nung kabaong nila? Bumalay ko. Palagay mo tao? Para kasi sila mga mangkukulam. Siguro gamit yun sa pangkukulam. Pwede rin. Pero ano kayong gamit ng pangkukulam, no? Bakit? Gusto mo ba mangkulam? Sira ulo ka, hindi no? Yun ang unang araw na napadpad ang misteryosong pamilya na yon sa lugar namin. Naging laman yon ng usapan. At marami ring batang takot sa kanila. Tapos kinagabihan noon, tila unang pagkakataon din na tumindi ang alulong ng mga aso sa lugar namin. Grabe naman yan, Lo. Naririnig niyo po ba yun? Ha? Meron nga ba? Meron nga po. Ayan po, oh. Pakinggan niyo po kasi ng mabuti, Lo. Abay, gusto mo bang tusukin ko yan tenga mo? Alam mo naman wala akong naririnig eh. Alam mo malabo yung pandinig ko sa malayo. Hiyaan niyo na nga po, Lo. Huwag niyo na pong piliting makarinig. Baka matanggal po yung tenga niyo eh. Abay, loko kang bata ka. Pero, umaalulong nga ba talaga yung aso? Oo nga po, Lolo. Ang dami kayang asong umaalulong. Nako, di ibig sabihin yan. Meron aswang. Ano pong gagawin natin, Lo, kung may aswang nga? O sige, magbaligtad ka ng walis sa pintuan para hindi sila makapasok. Takot lang nila na marinig ko sila. Lolo naman eh. Di ba nga mahina nga po yung pandinig nyo? At saka, ba't naman hindi sila makakapasok? Ano po bang meron sa walis? Hindi ko rin alam eh. Basta't gawin mo na lang, Merly. Para hindi tayo mapasok. Bilisan mo. Oo na po, Lolo. Ito na po. Sinunod ko na lang ang sinabi niya at pinakinggan ang mga alulong ng mga aso. Lumakas yun kalaunan, pero hindi rin naman nagtagal. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mga 4:00 talaga ng umaga ay naghahanda na ako ng mga paninda at iba pang mga dapat na gawin sa paglalarga. Kaya 6:00 ng umaga, pagdating ni Ekyan ay bubuhati na lang ang mga paninda at maglalakad na kami papunta sa lugar kung saan kami nagtitinda. Mars, narinig mo ba yung usap-usapan ng mga tao? Oo naman no, di naman ako bingi. At hindi ka nabigla doon? Ano bang klaseng pagkabigla yung gusto mong makita sa akin para mahalata? Ito naman no. Kasi kalmado ka lang. May namatay kasi kagabi. Parang ayos lang sa'yo. Kulang na lang isipin ko, salarin ka. Baliw? Kaya kong pumatay ng ganun? Wakwak yung dibdib tapos kinuha yung puso sa loob? Hindi ibig sabihin nagulat ka rin. Sira ulo, paano bang magulat na halata sa'yo ha? Yung ganito, yung papalakihin ko yung mata ko ng ganito. Eto oh. Mas naman eh. Niloloko mo naman ako, hindi bagay sa'yo. Ang pangit mo lalo. Sira ulo, para mo namang sinabi na pangit ako araw-araw at lumala lang ngayon na. Bastos to ah. Abay syempre, dapat mas maganda ang lola mo sa'yo. Sira, kung gusto mong maging mas maganda sa akin, hindi mo naman kailangang sabihin na pangit ako. Maganda ako pero mas maganda ka, ganun. Pero alam mo sinungaling ka, mas maganda talaga ako sa'yo, no? Yun ang totoo. Baka kaloka to ayaw mapalugi. Sino bang gustong malugi? O ganito na lang, sa mga babae mas maganda ako. Sa mga bakla, di mas maganda ka. Ay, hindi ko matatanggap yan.
May pechay din naman ako, no? Kaso nga lang, nasa likod. Baliw ka talaga. Kung pechay lang din naman yung pinaglalaban mo, pag babae, dalawa yung pechay. Pag bakla, isa lang. Ibig sabihin, isa lang yung sa'yo tapos dalawa yung sa akin. Ikaw talaga? Ayoko nang tinatawag akong bakla, Mars. Huwag mo akong tatawagin bakla, kasi next time na tawagin mo ko, sasabunutan kita. Oo na bakla. Masusunod po. Anak ng, halika nga dito. Agad naman akong tumakbo habang tumatawa. Siya naman ay humabol kahit na pareho kaming may mga dalang paninda. At dahil sa habulan namin, nakarating kami agad sa pwesto namin. Tapos, doon naman mainit din ang usapan tungkol sa pinatay na walang puso ng matagpuan. Abay, narinig niyo ba yung balita tungkol sa pinatay? Ay, oo, Chang. Ngayon lang nangyari sa atin to, di ba? Aba, nakakatakot. Kawawa talaga yung si Wilmer. Nabawasan po tuloy yung tagalaklak ng lambanog dito sa baryo natin. Abay, oo nga. Pero sa tingin ninyo, ano kayang pumatay doon? Pero ano ba sabi ni Kapitan? Pinagsumbungan pa lang daw siya eh. Wala pang balita sa opinion niya. Pero marami kasing taong nagsasabi na inaswang daw. Sa tingin ninyo, may aswang kaya dito sa baryo natin? Palagay ko po siyang meron. May pinatay nga eh. Tangik? Hindi lang kasi nangyari yan, Mars. Kasi nga ngayon lang na naisipang mga aswang. Alam mo, duda na talaga ako sa iyo, Mars. Siguro ikaw yung aswang talaga, no? Relax na relax ka lang dyan eh. Sira ulo ka talaga? Hindi ba pwedeng hindi lang ako halatang magulat? Paulit-ulit tayo, Mars ha? Ang mabuti pa ayusin na lang natin tong mga to. Tsaka, Chang Ising, mamaya na tayo magkwentuhan ha? Ay, oo naman. Aayusin ko na rin yung mga paninda ko. Nako, sana'y makarami tayo ngayong araw. Oo nga po eh. Ay Mars, nagdala pala ako ng mga sukdap na kawayan. Gagawin natin ba yung habang nagtitinda tayo ha? Nako, buti naman. Nang hindi naman tayo maburyo dito mamaya. Pero uy, ikabit mo na nga yan. Oo na, ito na. Dalawang pwesto kami ni Ekyan, kaya kadalasan sa mga mamimili, akala nila magkakumpetensya kami. Isang buong araw ang ginugol namin sa pagtitinda. At katulad sa araw-araw din namin ginagawa. Pagsapit ng hapon, syempre umuwi na kami. Pero umalis kami agad para pumunta ng palengke. Naglakad lang kami noon, kaya nakasabayan namin ang kakaibang pamilya na may dalang kalabaw, na may kabaong sa karosa. Mars, normal pa ba to? Magdahan-dahan na lang kaya tayo para mapalayo tayo sa kanila. Pakiramdam ko, nangangamoy ako na formalin kapag kasabay sila. Oo na nga. Huwag mo kasing lakihan yung mga hakbang mo. Ha? Ako pa talaga? Ikaw nga tong hakbang kalabaw dyan eh. Sira, ang babae kaya tong binti ko. Yung sa'yo yung panlalaki, no? Anong panlalaki? Hoy, sexy to, no? Tignan mo. Ibig ko lang naman sabihin, mas malaki at saka mas mahaba. Mas matangkad ka sa akin, di ba? Ay, nakalimutan ko. Panda ka nga pala, Mars. Pero Mars, teka, ano ba yan? Nagdahan-dahan tayo tapos nagdahan-dahan din sila, oo. Tignan mo. Hindi bilisan natin. Halika na, dali. O sige, tara na. Mauna na lang tayo sa kanila. Hala, Mars. Ayan o, binibilisan pa nila. Pinalo pa yung kalabaw. Ibilisan mo na, mag-iba tayo ng daan, dali. O sige, dito tayo. Bilis. Ano ba yan, Mars? Kadiri dito, napakapanghe. Di ba gusto mong mapalayo sa kanila? Kaya tiisin mo yan. Ihiyan ang mga lasing nyo nandito eh. Ano ba yan? Ang baho. Bilisan mo na lang kasi. Labasan naman na yung sa kabila eh. Pero nang lumabas kami noon,
biglang nabungaran na naman namin ng misteryosong pamilya. Tumingin pa sa amin yung lalaki at ngumiti. Oh, umiiwas ba kayo sa amin? Oh? Nako, hindi po. Nung nakaraan po kasi nawala yung pitaka niya doon banda. Sinusubukan lang po naming daanan, baka makikita pa namin. Pero hindi na po eh. Parang may kumuha na. Magkano ba yung laman ng pitaka? 100 ho. Aba, huwag mo nang hanapin. Ito na lang yung 100 oh. Ho? Kunin mo na ito. Marami kami 100. Bibigyan na lang kita. Pero... Sige na po, kunin mo na po. Sige na, kunin mo na. Dahil pinipilit niya talaga, kinuha na lang ni Ekyan ng pera. Nang umalis sila ay nagkatinginan kaming dalawa. Medyo nakonsensya kasi hindi naman talaga nawala ang pitaka. At nung panahong yon, malaking halaga na kasi ang 100. Ano ba yan, Mars? Hindi naman talaga nawala yung pitaka ko Ikaw kasi eh. Ano nga ako kasi? Ikaw yung nagsabi na nawala yung pitaka ko. Sira, ikaw kaya yung nagsabi ng 100. Mayabang ka, kala mo naman may ganun kang pera. Malay ko bang bibigyan ako? Tsaka minsan lang ako magyabang, no? Alam ang sabihin kong piso lang yung laman ng pitaka ko. Halatang mahirap, yak. Hindi ka naman talaga mayaman ah. Sira, kunwari lang naman eh. Tigatinda ka pa rin ng walis kahit may 100 ka sa pitaka. Mahirap ka pa rin, huy. Nako, tara na nga. Hati na lang tayo dito sa 100. Ayoko nga. Makihati pa ako dyan sa konsensya mo. Aba, may konsensya ka pa rin kasi sinabi mong nawala yung pitaka ko. Pero hindi ko naman sinabing 100 yung laman. O siya, sige. Magbabatchoy ako mamaya. O siya, sige. Ibili mo na lang pala yan ng batchoy natin. Tse, ako na lang mag-isa, no? Ganon. Bangungutin ka sana yung konsensya mo. Yun na nga ang ginawa namin. Nagbatchoy kami at may sobra pa ang 100 na yon. Kaya tinago na lang niya yon. Noon kasi kinakabahan akong gumawa ng ganong bagay. Hindi lang talaga namin inaasahan na hahantong kami sa ganon. Nabibigyan kami ng pera at pakiramdam ko talaga, panluloko yon. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, nasa labas pa ako at si Lolo noon ay kasama na ang mga kaklase niyang nag-iinom ng lambanog. Ako naman, tambay sa tindahan ng tiyahin ni Ekyan. Kasama ko rin doon si Ekyan at iba pang mga binata at dalagang naroon. Mars, inom di kaya tayo ng lambanog? Ayoko nga, tuba na lang. O sige, bili tayo. Pero baka hindi tayo magising bukas eh. Okay lang yun, linggo naman bukas, di ba? Ay, oo nga no, wala palang tinda. O sige, bili tayo ng tuba. May natira pa dun sa 100 ha. Hindi na ako mag-aambag dyan ha. May natira pa ba? Hoy, meron pa malaki pa. Kaya pa ng 2 galon ng tuba yun at saka pulutan na chichirya. Bilisan mo na, salin natin sila. Sige na nga lang. Ay naku Mars, ayun na naman yung alulong ng aso. Oo nga eh, pangalawang gabi na to ha. Bakit kaya no? Samahan mo na lang kaya ako bumili. Tara na. Pinuntahan namin ang sabayang tindahan ng lambanog, ng tuba at ng suka. Nakakakilabot noon ang alulong ng mga aso. Hindi naman yun ganun kalayo pero may dadaanan lang ng konti na makahoy. At doon naman ay nakaamoy kami ng parang naaagnas na laman. Pero hindi nagtagal, nawala din naman. Bakit ganun Mars? Ang baho nun. Narinig mo? Narinig ko na amoy. Ay, naamoy pala. Oo naman no.
aktibo pa naman tong ilong ko, no? Pero nawala din naman eh. Ay nako, tara na nga. Malapit lang naman yung bilihan pero dito talaga banda para akong kinikilabutan. Oo, ayun na yung tindahan. Ikaw na lang yung bumili, nasa iyo yung pera eh. Oo na. Lola Onggak, pabili nga po ako ng tuba. Ilang galon ba? Matamis po ba yan, Lola? Abay, oo naman. Pero syempre, mas matamis ito kaninang umaga. Mars, maglambanog na lang kaya tayo. Ang tapang kasi niyan eh. Tuba na lang. Hindi naman yung sobrang maasim kahit inabot na ng ganitong oras. Ay nako. Sige ho, tuba na lang po. Pabili din po ako. Mars, ano to? Mistiso nila lang oh. Mukhang masarap. Uy, tumahimik ka nga dyan. Napaghahalata ang gutom ka dyan. Pero ang gwapo niya, di ba? Tuba rin ba ang sayo, iho? Opo. Mars, ang gwapo niya talaga oh. Lola, bakit po ganyan tunog ng mga aso? Yan ba? Ay nako, may aswang na naligaw na yata dito sa baryo namin kaya ganyan. Kagabi nga ay may namatay na isa. Suki pa naman namin yun dito. O Ekyan, ito na ang tuba mo oh. Kagabi ho? Oo, natagpo ang walang puso. Sa tingin mo, ano kaya ang may gawa nun, hindi ba? Lola, ito po yung bayad namin oh. Salamat ha. Lola, nakakatakot pala dito sa baryo nyo. Teka, saan ka ba galing? Sa kabilang barangay lang po ako. Wala po kasi nagtitinda ng tuba dun eh. Ganun ba? Mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Mars, sabihin na kaya tayo sa kanya. Ano, papunta sa kabilang barangay? Sira, hindi no. Siyempre dyan lang tayo. Eto na ang sukli mo, iho. Nakoy, mag-iingat ka sa pauwi. Delikado kapag ganyan ang tunog ng mga aso. Sige ho. Maraming salamat ho. Pogi, wala ka palang kasama. Delikado dito, tulad ng sabi ni Lola. Kasi nasanay na ako mag-isa. Hindi ko naman alam na may ganito pala dito. Hindi rin kasi ako takot sa dilim eh. Ay, ganun ba? Ako nga pala si Ekyan. Tapos ito kasama ko, Marley ang pangalan niya. Ako naman si Darwin. Tsaka, ang ganda lang kasama mo, no? Ay, ito naman, no? Ako yung kumakaibigan sa'yo, siya yung pinuri mo. Oo, maganda ka rin naman. Parehas nga kayo maganda eh, walang nalamangan. Ibig sabihin, pareho? Hindi rin pareho. Pero ang ibig kong sabihin, may kanya-kanya kayong ganda, ganun. Ganun pala. Maaga pa naman. Gusto mo bang sumabay sa amin makipag-inuman? Mamaya ihatid ka din namin. Marami naman kami. Di ba nakakahiya? Sus, huwag ka mahiya no? Kami lang to. Yung kasama mo, payag ba? Ay nako, papayag yan no? Ano yan, nanay ko para hindi pumayag? Di ba Mars, payag ka? Ba't ako tinatanong nyo? Kayo yung nag-uusap dyan eh. Sabihin mo na lang kasi na oo, ang dami pang chechi-burechi nito eh. Oo, o ano, ayos na. Ewan ko sa'yo, masyado kang literal. Narinig mo yan, Pogi? Oo daw, kaya sumama ka na. Parang namang napipilitan yan eh. Ay, nako, hindi yan no. Gusto niya rin, kunwari lang yan. Apo raw kasi siya ni Maria Clara. Natawa na lang ang lalaki sa kalokohan ng mga salita ni Ekyan noon. Sumama nga siya sa amin at talagang marunong siyang makisama. Yun nga lang, parang marami siyang hindi alam sa usapang probinsya. Napuno rin siya ng tanong sa mga kasama ko, lalo na ang mga babae. Ako lang ang hindi nagtatanong dahil baka mamaya mapuna akong papansin din.
Pero oo, hindi ko maiwasang titigan ng lalaki. Lalo na yung mga ngiti niya na nakakaaliw talaga. Pogi, bukas punta ka rin dito bandang tanghali. Kasi merong basketball para makapanood tayo ng liga. Nako, may lakad kasi ako kapag umaga eh. Madilim na ako nakakauwi. Ay, bakit? Nagtatrabaho ka? Oo, yung malaking building sa bayan. Sa pinakataas, doon ako banda. Ay, taray, ang ganda naman ng trabaho mo. Hindi mayaman ka pala. Ah, hindi. Meron lang akong trabaho. Tsaka may backer kasi ako kaya mabilis makapasok. Tapos kada hapon, namamasahe ka lang pauwi. Hindi. Meron akong motor na ginagamit. Eh bakit wala kang motor ngayon? Eh kasi akala ko malapit lang eh. Tapos tabad na akong bumalik. Etsyuserang to. Kabilang barangay ang binilihan mo ng tuba, no? Eh kasi yung bahay na tinitirahan ko, mas malapit lang dito sa kabilang barangay. Eh di ibig sabihin, isa sa mga malalaking bahay doon ka nakatira? Eh ganun na nga. Aba, hindi mayaman ka nga. Hindi, nakikitira lang ako doon. Eh di gwapo na, mayaman pa. Jackpot, di ba? Anong jackpot ka dyan? Bakit kayo ba? Aray ko naman. Ay, Darwin, si Merly pala walang nobyo. Pwedeng-pwede siya sa'yo. Ay, si Mars, pag-ibig. Bigay ko na lang sa'yo si Mars, ha? Total, kanina pa siya sulyap ng sulyap sa'yo eh. Ano naman pinagsasasabi mo dyan? Makaganti ka lang eh, no? Biglang nailing ako sa binuksang topic ni Ekyan. Naging hindi na rin ako komportable sa kinauupuan ko. At hirap akong tumingin kay Darwin ng diretso. Nagsimula na rin kasi yon ng tuksuhan. At sa pagkakataong ring yon, nahinto rin ang alulong ng mga aso. Kaya nagawa naming magpagabi pa lalo na't si Lolo ay parang ayaw niya ring tumayo sa kinauupuan niya. Kaharap yung mga kaklase niya sa inuman. Ayos ka lang ba? Ha? Eh, kanina ka pa kasi tahimik eh. Ah, ganito lang talaga ako. May bibilihin ka ba? Ikaw na muna. Di, ikaw muna. Yosi lang naman yung bibiling ko eh. Naninigarilyo ka pala? Oo. Eh bakit? Pangit ba yung ganon? Ah, hindi naman. Hindi ka mahilig sa lalaking naninigarilyo? Hindi eh. Eh bakit naman? Ayoko kasi nung amoy usok. Ganun ba? Oo, o sige na, bumili ka na. Nag-iisip pa kasi ako ng bibilhin eh. O siya, hindi na ako bibili ng sigarilyo. Ha? Ah, biro lang. Ale, pabili nga po. Kahit anong klase ng lollipop na po. Lollipop? Bakit mo biglang naging lollipop? Lollipop nga ang binili niya na ikinakunot pa ng noo ko. Pinigilan ko ang sarili kong mag-assume ng kung ano-ano noon. Hindi naman kasi ganun kataas ang tingin ko sa sarili ko. At si Darwin kasi, talagang may itsurang lalaki. Pakiramdam ko talaga noon, hindi ko naman deserve ang pakikitungo at mga kilos na pinapakita niya sa akin. Mabuti na lang talaga. Pagbalik namin sa upuan ay nag-iba na ang usapan. At hindi na tungkol sa mga tanong sa buhay ni Darwin, kundi tungkol naman sa misteryosong pamilya na nakita namin. Nakasuot ng sayang itim? Tapos may kalabaw at kabaong sa ibabaw ng karosa? Aba, katakataka naman yan. Eh diba? Nakakatakot sila para silang nagtitreat or treating lang. Ano sinasabi mong treat or treating? Trick or treat yun, hoy. Eh, eto naman no, pinapahiya ka agad ako. Nagkamali lang ng konti eh. Mas okay na yung tinatama ko kaysa si Darwin ang tatama sa'yo, no? Mas nakakahiya yun. Diba, Darwin? Kung sa bagay.
Ay naku Mars, tunay talaga kitang kaibigan. Pwede ba kitang yakapin sa leeg? Tapos ihigpitan ko hanggang sa hindi ka makahinga. Kasi nagpapasalamat talaga ako sa sobrang tulong na ginawa mo na walang pagdadalawang isip. Tawanan ng nangingibabaw sa inuman namin ng mga sandaling yon. Pero habang nagtatawanan kami, biglang nahagip ng paningin ko ang batang babae sa pamilyang yon. Dahil pa nga sa gulat ay napasigaw ako. Wala, paano ka dyan? Ayos ka lang ba, Merly? Wala na siya. Ano? Anong wala na siyang pinagsasabi mo? Yung bata, nakita ko siyang nakatayo doon tapos biglang nawala din. Sinong bata? Yung bata sa pamilyang hindi natin maintindihan. Nakasuot pa rin siya ng sayang itim kaya nagulat ako eh. Pero bigla naman siyang nawala. Hala, nagpakita? Oh, bakit? Totoo naman sila. Wala naman ako sinasabing hindi eh. Ang ibig ko lang sabihin, gabi ngayon, tapos bata lang yung nakita mo. Hindi ba katakataka kung paano yung nagawa yon? Baka lumusot-lusot. Saan naman lulusot yun? Nakaitim sa kamo na saya eh. Sa dilim talaga, mahirap makita yun. Nang mag-isa niya? Malay mo, kasama niya rin yung magulang niya, hindi niya lang katabi. Tumangutango na lang ako noon. Pero para sa akin, iba na talaga. Natatakot ako ng sobra at parang ayaw ko nung umuwi nang ayain ako ng lolo ko. Pero syempre kailangan na. At habang nasa daan pa kami noon, pakiramdam ko pa naman parang may nakatingin talaga sa amin. Kaya yung panginginig ng katawan ko, parang mahirap ding kontrolin. Lolo, pwede bang bilisan natin yung paglalakad? Abay, bakit naman? May narinig ka na naman ba alulong ng mga aso? Opo, Lolo. Ang lalakas kaya. Aswang, may naririnig ka. Meron nga po, Lo. Ang sabi niya, kung sino raw yung mas mabagal, siya daw yung kakainin. Iiwan na ba kita dito? Abay, adik ka ba? Gagawin mo yan sa akin? Abay, napakawalang kwenta mo namang apo. Hala, Lolo. Bilisan na natin. Abay, sandali lang naman. Alam mo lang mahina yung tuhod kung tumakbo. Nandyan na nga po sila. Umaalulong na yung mga aso. Wala naman ako naririnig na alulong eh. Nasa malayo nga po kasi. Pero yung aswang alam ko malapit na yung sa atin. Abay, teka nga sandali. Ano yun? Parang ang baho ah. Yan yung naamoy nating kagabi ah. Lolo, kaya nga bilisan na natin. Naiiyak na ako sa takot eh. Sige. Sige, bilisan mo na. Hindi naman sobrang lasing si Lolo pero gumigewang na rin noon ang lakad niya. Bumilis lang yon nang makaramdam ng takot. Kaya nagawa naming makarating agad sa bahay dahil sa pagtakbo. Nakalayo rin kami mula sa mabahong amoy na yon. At pagpasok sa bahay, agad kaming nagsara ng pinto at natawa na lang ako sa kanya nang makita siyang nakahawak sa mga tuhod niya. Animal na yon. Nawala yung kalasigan ko dun ah. Ano kaya yung mabaho, no, Lo? Kanina ko pa yung naaamoy eh. Abay, ewan ko. Baka balbal o di kaya ebwa. Ano naman po yun? Ano pa nga ba? Di aswang. Aswang po? Abay, sino bang bingi sa atin? Ikaw o ako? Hindi ka naman bingi, Lolo eh. Kapag malayo nga ang tunog, hindi ko maririnig. Mabuti pa, matulog na tayo. Kinabukasan naman noon, malaya ang araw ko kasi linggo. Pero syempre, hindi rin ako makapirimi sa bahay. May ugaling gala rin kasi ako noon kaya kasama ko naman si Ekyan na gumala.
At isang parte ng palayan na walang tanim noon ang ginawang volleyball court. Yun muna ang pinanood namin kasi sa hapon pa ang basketball. At doon naman, dumaan na naman ng misteryosong pamilya sa kalsada. Pero wala na silang kalabaw at karosa. Mars, tingnan mo. Oo, nakikita ko. Ano kaya tong pamilyang to? Saan kaya nakatira dito yan sa baryo natin? Sandali nga lang. Hoy, saan ka pupunta? Binigyan kasi niya tayo ng 100, di ba? Pangit naman kung hindi tayo mamamansin. Ay, oo nga no. O siya sige, puntahan natin sila. Magandang araw po. Magandang araw din. Manong, lagi kasi namin kayo nakikita. Saan ho ba kayo nakatira? Doon lang sa likod. Sa likod ho? Sa likod ng plaza. Yung malaking bahay doon? Ganun na nga. Kaya pala. Mayaman pala kayo, no? Salamat. Tumaas ang kilay ko nang hindi sadya nang sabihin niyang salamat. Pero mukhang wala namang pakialam ang lalaki. Pansin ko rin noon kay Ekyan na parang tataas din ang kilay, pero nakapagpigil siya. Sa inyo pala yung bahay doon. Oo, katulong lang namin yung nakikita niyo dyan na tao. Si Ma'am Pamela? Katulong niyo ho? Oo, katulong namin yon. Bakit yung sa tinatawag na madam ako yung sir niya? Daddy, siguro sinabi ni Yaya Pamela na kanya yung bahay. Ayoko po ng ganun Ganun ba? Hayaan mo mamaya, paparusahan natin siya. Huwag naman ho, kawawa naman ho. Kung mapagsamantala ang katulong, kailangan siya bigyan ng leksyon. Nako, hindi naman ho niya sinabing kanya yung bahay. Akala lang po talaga namin. Ano? Hindi niya na maakalain yung kung hindi siya umaas ng ganun Baka mamaya yung mga alahas ko, sinusuot niya rin. Ganun ho ba? Hayaan mo na Mars. Masungit naman talaga yung babaeng yun Tapos mapagmataas. Siniko ko si Ekyan sa sinabi niyang yon. Ramdam ko kasi ang kakaiba sa pamilyang yon. Kaya naiisip ko talagang tototohanin nila ang parusang sinasabi nila kay Madam Pamela. Tapos kinabukasan noon, hindi pa namin ramdam na may nangyari kay Madam Pamela. Kasi nasa tindahan kami noon, nagtitinda ng mga walis tingting. Saka pa namin naramdaman na wala ang presensya niya sa baryo nang hindi namin siya nakita. Mars, pansin mo ba? Hindi na dumadaan yung sasakyan ni Madam Pamela, no? Oo nga Pangatlong araw na ngayon. Hala Mars, baka may ginawa nga sa kanya doon. Sa tingin mo, totoo kaya yung sinasabi nila? Palagay ko nga kay Madam Pamela talaga yung bahay yun at hindi sa kanila. Kasi si Madam mukhang mayaman talaga. Tapos sila kita mo naman, kalabaw at karosa lang yung dala. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Ho? Naku, wala ho. Naalala lang namin yung gwapong lalaki. Gwapong lalaki? Opo, si Darwin, yung bago naming kaibigan. Taga-kabilang barangay yon tapos nagtatrabaho sa bayan. Di opisina. Yung kainuman nyo kailan nga ba yon? Masyadong gwapo yun, haba mag-ingat kayo. Huy, Ekyan. Ho? Bakit naman po? Kasi baka babaero? Sa palagay ko, hindi naman po. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ekyan, huy! Aray ko naman, sakit mo mga ruta. Bakit ba? Tingnan mo kasi, nandiyan na naman sila Sino ba yon? Oo nga no. Dala na naman nila yung kabaong nila. Saan kaya sila pupunta? Teka, tatawagin ko. Sir! Hoy,
Bakit mo naman tinatawag? Kalma lang po kayo, Manang. Hindi naman sila nangangagat eh. Sir, magandang araw po. Magandang araw din sa'yo, Ekyan. Magandang araw po sa iyo, Ate Ekyan. Alam mo, mabait na batang to. Tinatawag akong ate eh. Magandang araw din po sa inyo. Ang ganda-ganda mo po kasi eh. Ay, naku, ikaw din. Ang ganda rin ng damit mo. Gawa po to ng lola ko. Ay, talaga ba? Ang galing naman pala ng lola mo. Pero, oo nga pala. Saan po pala yung punta nyo, sir? Ay, bibisitahin lang muna namin yung isa pang bahay namin sa kabilang bayan. May bahay din po kayo sa kabilang bayan? Oo. Meron kami 10 bahay sa 10 bayan. Grabe sir, ang dami niyo naman po palang bahay. Mayaman po kasi kami. Magkakalabaw lang po ba kayo? Pero, matanong ko lang, sir. Ano pala yung nasa kabaong nyo? Hindi kabaong yan. Baol yan ng mga importanteng gamit. Baul ho pala yan. Akala ho kasi namin kabaong. Parang kabaong po kasi yung disenyo niya eh. Hindi, baul yan. Ate, may ibibigay pala po ako sa'yo. Ha? Ano naman yun? Kasi, kapag nababaitan siya sa mga tao, nagbibigay siya ng mga bagay na gusto niyang ibigay. Naku, ang bait naman po pala ng anak nyo. Lumapit noon ang bata sa kabaong na nasa ibabaw ng karosa. Sumilip siya sa ilalim banda nito. At meron lang inangat. Tapos may kinuha na kung ano at bumalik sa pwesto namin. Ate, para sa iyo po to oh. Tapos ikaw din po, Ate Ekyan. Para sa iyo din po to. Ano to? Ano to? Bato? Hindi po yan basta-basta bato lang. Bale, obsidian yan. Mahal yan kapag binenta. Pero swerte kapag tinago. Ililigtas ka niyan sa oras ng panganib. Sa panganib po? Tulad naman po ng ano? Lahat ng panganib. Maraming salamat po Nagustuhan po namin yung regalo nyo. Salamat din. O sige, mauna na kami ha. Malayo pa yung pupuntahan namin. O sige po, maraming salamat po ulit ha. Aalis na po kami mga ate. Mag-ingat kayo ha. Ingat kayo ha. Salamat sa regalo. Kayo din po, sir. O sige, tutuloy na kami. Lahat ng mga mata noon ay nasa kanila. Yung kilos pa naman nila ay talagang nakakakilabot. Tinitiis ko lang talaga ang takot ko, pero hindi naman talaga sobra. Pero syempre, ang ibang tao ay halata talagang takot. Bakit nyo naman tinanggap yan? Kasi naman, Manang. Malay mo kapag hindi namin tinanggap to, kulamin kami. Mas maigi na yung ligtas, no? Ligtas ka nga ba? Bakit naman po, Manang? Sa palagay niyo po ba, hindi kami ligtas sa ganito? Abay, hindi ko alam. Malay natin, hindi ba? Tsaka may patayan na nangyayari sa lugar natin, dumating lang sila. Sa palagay ninyo, normal pa ba yon? Syempre po, hindi na. Duda nga rin po ako sa kanila eh. Kaya lang, mabait naman kausap eh. Mabait kausap tapos ganyan sila. Nako, ayoko talagang magtiwala. Pero dati pa naman may aswang na, di ba? Oo nga. Pero kasi dito sa atin wala naman. Sa ibang lugar yon. Sa ibang barangay doon sa kabila. Yung kasunod natin. Doon lang tayo nakakarinig ng balita na may namatay kasi na aswang. Dito simula lang naman na nandito sila Basta, yun yung hula ko. Sa totoo lang po ako nga rin Pero hayaan na nga natin, magtinda na lang tayo. Sige, babalik na rin ako sa pwesto ko.
Mars, mag-ayos na nga tayo. Pero sa tingin mo, aanuin ko naman to batong to ha? Itago mo na lang. Itatago ko na lang din tong akin eh. Ibenta ko kaya Mars? Wala naman siya sinabi na hindi pwede ibenta, diba? Pero ingat ka lang ha. Tandaan mo, hindi pa natin nakikita si Ma'am Pamela. Ay, oo nga no. Sige na nga lang para safe. Pero bakit ba tayo naging malapit doon? Tinawag mo lang naman sila kanina eh. Kung hindi mo tinawag yun, hindi sila lalapit. Kasi baka sabihin nila hindi tayo namamansin. Tapos bigla tayong kulamin. Mukha kasi sila mangkukulam eh. Minsan nga, naiisip ko, paano kaya kung mga kulto sila? Kulto na may kasamang bata? Oh, pwede naman yun ah, kulto na may bata. Sira, mas iniisip ko silang mambabarang. Pwede yun kasi sa mga kilos nila, para silang may tradisyon na sinusunod. Eh, sa bagay. Pero yung nakita ko talaga nung gabing yun, ay naku na lang. May 3 araw din yatang hindi namin nakita noon ang magpapamilya. Siguro, talagang totoong galing sila sa ibang bayan. Nung panahong rin yun kasi nauso ang fiesta sa mga barangay. Malayo pa ang sa amin pero sa ibang barangay, talagang nagsisimula na. Sa mga ganong okasyon kasi, hindi kami nagpapahuli ni Ekyan. Oh, ano? Ganyan ka na? Oh, bakit naman? Ano bang problema dito sa suot ko? Tungek, okay yung suot mo. Yung mukha lang yung hindi. Wala man lang kakulay-kulay. Eh, alam mo naman na ayokong mag-lipstick. Makakain ko lang din yun mamaya eh. Hindi wag mong kainin. Ang hilig mo naman kasing dumila eh. Eh, basta wag na. Ayos na ako sa ganito. Tsaka, pangit ba na wala akong makeup? Oo, Mars. Sus, gusto mo lang akong magmukhang bakla pa sa'yo eh. Ayoko nga kasi, okay na to, tara na. Baka maiwan tayo ng mga kasama natin, sige ka. O siya, sige. Pero Mars, may baong ka ba dyan? Baon naman na ano? Pera. Siyempre, wala ka bang bibilihin doon? Eh ito, may baon naman ako, 10 piso. 10 piso? Naku, hindi kasya yan. Anong hindi kasya? Eh siyempre, uutang pa ako, no? Pautangin mo na ako ng 10 kasi 20 lang yung baon ko eh. Mas malaki pa nga yung baon mo sa akin tapos uutang ka? Ako yung pautangin mo, no? 5 piso para pareho tayong may 15. Che, ano ba yan? Eh kasalanan mo. Sinabi mo kasi sa akin na 20 yung baon mo eh. Kaya sige na, pautang na ng 5. Babalik ko yan bukas. Eh ako nga dapat yung uutang eh. Eh 10 nga lang kasi to. Tapos 20 yung sayo. Sige na kasi, akin na yung 5. Wala siyang magawa nun kaya binigay niya sa akin ng 5 piso. At imbis na mabawasan ng pera ko sa plano niya, pera pa niya ang nabawasan ko. Sabay kami noon na naglalakad papunta sa baryo na merong disco. Bisperas pa lang noon at talagang may oras din ang ginugol namin sa daan bago kami makarating. Ay, grabe Mars, ang daming gwapo dito. Oh, sige na, sulitin mo na yan. Busugin mo na yung mga mata mo dito. Doon tayo banda para mas malapit tayo sa mga tisoy oh. Ayan oh, grabe, ang sasarap nila. Diyos ko, Day, naku, napakalandi mo talaga. Teka nga, tinatawag ako dun oh. Mauna ka na dun, tinatawag lang ako ng pinsan ko. Saglit lang ha. O siya, sige. Hoy, sumunod ka ha. Oo na, susunod ako. Pinuntahan ko muna ang pinsan ko noon. May distansya ang kinaroroonan niya at sobrang lakas talaga ang tugtugi noon. May mga sumasayaw pa sa gitna at may ibang napapasobra ng indak. Kaya naaatrasan pa ako habang dumadaan. Tapos, nasaktuhan ko noon ang batang kumakain ng sampalok. Pero biglang may sumulpot sa harapan ko. Kaya ang sampalok na nakita ko, yun yung nabanggit ko. Oh, Barley! Ay, halimaw naman ko sa palok.
Walang iya ka talaga, Darwin. Bakit mo naman ako ginugulat? Aba, ang cute naman ng halimaw na yon. Kakainis talaga to. Pasensya na. Di ko na ma-intention manggulat eh. Nakita kasi kita, kaya lumapit ako kaagad. Bakit parang ikaw lang mag-isa? Nako, hindi. May kasama ako, si Ekyan. Pero tinatawag kasi ako ng pinsan ko kaya pupuntahan ko muna. Teka lang. Nasaan na pala yun? Nawala? Oo eh. Kanina nandyan lang siya pero biglang nawala eh. Teka nga lang, hanapin ko lang. Sama na kita. Wala ka bang kasama? Meron naman, pero abala sila sa pagsasayaw eh. Hindi naman kasi ako magaling doon. Hindi ka marunong sumayaw? Hindi. Bakit ka nandito? Kasi gusto kong maranasan yung sinasabi nilang piyesta. Talaga sigurong mayaman ka, no? Kasi ang dami mong hindi naranasan sa buhay ng mga tulad namin eh. Teka nga lang, hanapin ko nga muna yung pinsan ko. Halika, sabayan na kita. Hinanap ko ang pinsan ko na kasama siya. Nakita ko ang kuya niya at tinanong kung saan siya nagpunta. Pero ang sabi nito, nasa bahay raw siya at nilalagnat. Agad naman akong nagtaka. Dahil malinaw na siya ang nakita ko talaga. Paano naman nangyari yun? Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo naman. Alam kong siya yun. Ang linaw-linaw nga eh. Mukhang nakita nga rin siya ni Ekyan eh. Teka nga. Tanungin ko nga muna yung baklang yun kung nakita nga niya yung pinsan ko. O sige, samahan na kita. Sumunod ulit siya sa likuran ko noon. Pinuntahan ko si Ekyan na kasalukuyan ng nakikipagbiruan sa mga lalaking trip niya kanina. May iba ring baklang katulad niya roon na nakikipagbiruan sa mga ito. At syempre, may mga babae rin doon. Uy, Ekyan. Ay, ang tagal mo naman, Mars. Darwin, nandito ka rin? Oo, nakikisabay lang din. Sino kasama mo? Nagsasayaw sila dun. Umalis lang ako kasi nakita ko si Merly. Pinuntahan ko kagad. Ay, taray, pinupuntahan. Tumigil ka nga bakla. Ano pala, may tatanong ako sa'yo. Itatanong mo ba sa akin kung bagay kayo o hindi? Sira ulo, hindi yun. Itatanong ko kung nakita mo ba yung pinsan ko kanina. Di ba kinawayan ko? Nakita mo? Hindi eh. Hindi? Wala akong nakitang pinsan mo, Mars. Pero hinayaan lang kita kasi malay ko ba nakita mo talaga siya? Bigla kasi siyang nawala eh. Ha? Paano bigla nawala? Biglang hindi ko na lang siya nakita. Tapos tinanong ko si Kuya Makoy. Ang sabi naman, nasa bahay nila yung kapatid niya, nilalagnat daw. Hala ka, Mars. Pinaglalaroan ka yata ng mga mata mo. Kinikilabutan nga ako eh. Pero baka namalikmata ka lang. Oo nga, baka namalikmata ka lang. Hayaan mo na. Mag-disco na lang tayo. O sige na nga, tara na. Kayo na lang. Ha? Bakit naman? Kasi hindi ako marunong sumayaw eh. Yun lang pala. Halika dito, tuturuan kita. Ay, yan. Yan yung paborito ko sa lahat. Naku, mamaya na lang pala. Ay, hindi. Sumayaw kayo. Alam mo namang hindi ako marunong sa ganyan, Ekyan. Anong hindi marunong? Marunong ka, no? Huwag ka magsinungaling. Si Darwin nga daw, di ba? Hindi marunong. Di turuan mo siya. Sige na, doon na kayo sa harap. Arikod man, Ekyan. Uy, mo naman ako itulak. Ang arte mo kasi eh. Sige na, Darwin. Ay, taray, pumayag ka agad na una pa. Marunong ka niyan? Mas madali kasi to kaysa sa disco. Maalam ako nito. Merly, dara na. Ha? Ay, yan yung gusto ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Sige, Darwin, hilahin mo na yan. Tanggalin mo yung pagiging makipot niya. Naku, sira ulo ka talaga, Ekyan.
Wala akong magawa noon nang hilahin ako ni Darwin papunta sa gitna. Matinding kaba ang nararamdaman ko noon nang kaharap ko na siya. At bigla niyang hinapit ang bewang ko para mapadikit ako sa katawan niya. Lilinawin ko lang po. Kaba po ng takot ang nararamdaman ko at hindi kilig. Kasi saktong ginawa niya yon, nahagip ng paningin ko ang pinakamatanda sa misteryosong pamilya. Yung dayo sa barangay namin. Oh, ang lakas ng tibok ng puso mo ah. Tugtog yung naririnig mo. Hindi ko puso yun. Relax ka lang. Masyado kang kabado dyan eh. Manahimik ka nga dyan. Ang akala niya noon ay kinakabahan ako dahil sa kanya. Pero mali siya kasi ang kaba ko para sa matandang nakasutanan ng itim sa di kalayuan. At kitang-kita ko ang pagngisi niya. Unti-unting nanlalamig noon ang mga palad ko, pati na rin ang leeg ko. At tumindi ang kaba ko noon sa dibdib. Dahil ramdam niya ang panlalamig ng palad ko. Natawa talaga ito. Ngayon ka lang ba nakasayaw ng ganito? Hindi kasi talaga ako nakikisayaw ng ganito eh. Ibig sabihin pala, ako yung una. Oo. Ako yung ginagawa ng matandang to. Oy, narinig kita ah. Sinong matandang sinasabi mo? Ha? Nakatalikod ka kasi sa kanya kaya hindi mo makita eh. Delikado para sa iyo yung lumingon. Ha? Ba't naman delikado? Hindi kasi sila ordinaryong tao. Delikado sila at maling galaw mo lang lagot ka. Kaya ka ba kabado dyan? Oo eh. Pasensya ka na ha. Ayos lang yon. Basta hinga ka lang malalim. Gusto mo bang tanggalin ko yung takot na yan? Ha? Naku, wag na. Mamaya, baka kung ano pang gawin mo eh. Tandaan mo, sayaw lang to, walang harot. Natawa na lang siya sa sinabi ko. At nang matapos ang tugtugin noon, napalitan din agad ng disco kaya humiwalay ako agad at nagsilapita na ang ibang mga mananayaw na nasa gilid. Tumakbo rin papunta sa amin si Ekyan at ng Asar. Mars, kinikilig ako sa inyo. Abay, bagay na bagay talaga kayo. Abahan, inang ako sa kasal nyo ah. Alam mo, napakasiraul mo talaga, Ekyan. Kinakabahan nga yan eh. Oo nga pala. Nasaan yung matanda? O nga pala no, nandun yun sa... Nasaan na nga yun? Ate Marley! Ay, Diyos ko po naman, Abby. Ikaw lang pala. Hala, sino tong batang to? Si ano yan? Ano nga ulit pangalan mo? Abby po. Si Abby, yun nga yung sasabihin ko sana eh. Lagi niya kasama yung daddy niya, tapos may dala siyang kalabaw lagi. Siya pala yung bata doon. Aba, ganda ng damit mo. Gawa po kasi ito ng lola ko. Bakit ka nga pala nandito, Abby? Fiesta po kasi bukas. Bisperas din po ngayon. Tsaka may kasiyahan po dito eh. Abby, bukas sali ka sa akin ha. Magsusuot kami ng pulang damit lahat. Di ba Darwin at Mars? Oo, magpupula kami bukas. Sali ka? Para saan naman po yung kulay pula? Wala lang, uniforme lang para pansin na pansin tayo. Hindi ko po kasi alam kay Daddy. Baka hindi po siya pumayag. Basta, subukan mo lang magpaalam ha. Bukas yon. O sige po. O ano, parang hindi naman na tayo ulit sasayaw eh. Labas na lang kaya tayo tapos bili tayo ng pagkain. Yan! Gusto ko yan. Libre ko na. Ay talaga ba? Paborito din namin yung pagkain ng libre eh. Ganun ba? Abby, sumama ka na. Ako nga pala si Kuya Darwin mo. Gusto ko po yung pangalan mo, Kuya Darwin ah. Bagay po kayo ni Ate Marley. Abby, pati ba naman ikaw? Ay, salamat. Nakahanap na ako ng kakampi.
Walang imik si Darwin, no? Ibig sabihin, gusto niya rin. O ano ka ngayon, Mars? Mag-isa ka na lang ngayon. Wala ka nang kakampi. Alam mo, ewan ko sa inyo. Bumili na nga lang tayo ng pagkain. Nakahanap kami na nagtitinda ng lugaw noon. Kaya kumain muna kami at tulad ng inaasahan, libre nga lahat yun ni Darwin. Habang hinahati ko sa gitna ang itlog, bigla niya namang ibinigay yung kanya sa akin. Oh, bakit mo binigay ito? Di kasi ako kumakain ng itlog eh. Ay, ganun ba? Oo, sa'yo na lang to. Ako rin, Ate Ekyan. Sa'yo na lang po yung itlog ko. Ha? Ayaw mo? Ayoko po eh. Hindi po kasi masarap yung itlog para sa akin. Samantalang ako noon, gusto ko ng itlog kaya ayos lang kung ibigay sa akin ni Darwin yung kanya. Saktong nasa gano'n naman kaming sitwasyon nang biglang may kaguluhan na nangyari. Malapit lang sa tindahan na kinaroroonan namin ay may saksakan daw na nangyari. Tapos yung taong nasaksak sa balikat, tumakbo papunta sa amin. Hala, tayo kayo. Papunta siya dito, bilis! Darwin, bilisan mo, umalis ka na dyan! Huy, Ekyan, si Abby! Taranta kaming tumayo noon. Pero ang lalaki ay talagang dumiretso kay Darwin. Nahawakan niya ito sa balikat at mabilis na sinalo ang kamay ng isang lalaki na may hawak na kutsilyo. Nagalit ang lalaking yon. Tapos ang isa naman ay binitawan ni Darwin at hinayaang makatakas. At yung lalaking may hawak na kutsilyo, yon ang hindi niya binitawan. Hoy, huwag kang pumalag. Baka mabali yung kamay mo. Diyos ko, Darwin. Mag-iingat ka. Baka mapunta siya yung talim. Pero nagulat ako nang biglang binali ni Darwin ang kamay ng lalaki. Talagang tumunog ang buto nito sa braso. Kahit si Ekya noon, natigilan sa ginawa niya. At ang lalaki naman ay sigaw ng sigaw sa sakit. Minamalit mo ako eh. Sabi kaya ko tong baliin, hindi ka niniwala. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Darwin, bitawan mo na siya, baka hindi na mabalik yung kamay niyan. Kaunting hilot lang yan, babalik din yan. Binitawan niya ang lalaking yon at sigaw ito ng sigaw habang hawak ang kamay. Sakto ring nasa ganyan kaming sitwasyon nang biglang sumigaw na may patay raw sa may palayan. At dun naman nagtakbuhan ang mga tao. Sumunod din kami roon at sa malayong parte ng palayan, dun kami nakarating. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng patay na tao na walang puso. Hoy, Abby! Huwag kang lumapit dyan. Abby, tumabi ka dyan. Gusto ko lang naman pong makita. Dito ka lang sa banda dito, Abby. Iniilawan naman nila eh. Makikita naman natin yan. Ay, ang lala naman na nangyayari ngayon. Alam nyo, parang babaliktad na yung sikmura ako dito. Pwede bang umalis na lang tayo? Parang nasusuka na ako eh. Tara na nga, Ekyan. Alis na lang tayo dito. O sige, Abby, tara. Huwag ka nang lumapit dyan. Tumingin lang kami at hindi pala ganun kadali. Dahil hindi talaga kakayanin ng sikmura ko ang nakikita ko. Paduwal-duwal akong naglalakad palayo. Pero si Ekyan talagang nagsuka na. Si Abby at Darwin lang talaga ang may matibay na sikmura sa amin. Bumalik kami sa plaza pero walang tugtog dahil sa mga nangyayari. Abala ang lahat sa pagbibigay ng solusyon sa gulo. Ano ba yan? Bisperas pa lang, sira na. Abby, nandiyan na yung daddy mo. Po? Abby, halika na. Umalis na tayo. Magandang gabi po, sir. Pasensya na po, medyo magulo yung lugar nila, ha?
Lugar naman nila yan kaya wala ka dapat ipaghingi ng pasensya. At saka maraming salamat sa inyo at sinamahan niyo yung anak ko ha. Nakita po kasi namin siya kaya sinama na namin. Galing po kasi kami sa loob kanina eh. Lumabas lang po kami nung nagutom kami. Sir, ito nga pala si Darwin, kaibigan rin namin. At Darwin, siya nga pala si Sir Temyong. Oo, si Sir Temyong. Daddy siya ni Abby. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa'yo. Abby, tara na, uwi na tayo. Kuya Darwin, masaya po ako na kasama kita dito kasama sila Ate Merly at saka si Ate Ekyan. Masaya rin ako, Abby. O siya, mag-ingat kayo pag-uwi maiwan na namin kayo dyan Mag-iingat kayo sa gulo. Huwag kayo masyadong lumapit. Kayo rin po. Ingat po kayo sa pag-uwi Ingat, Abby. Bye-bye. Bukas ulit kung pwede ka. Kita po ulit tayo bukas. Kasama po si Kuya Darwin at saka po si Ate Merly. O siya, sige. Oo naman. Pinanood pa namin ang pag-alis ng dalawa. Pero ang nasa isip ko noon kung ano-ano na ang laman. May namatay kasi sa lugar at nataon na nandun sila. Nakita ko ang matanda at nakasama namin ang bata na hindi kasama ang tatay niya. At hindi ko naman alam kung saan nanggaling ang tatay niya noon. Tayo, ano nang gagawin natin? Kaya nga wala namang disco. Kung uuwi na kayo, ihatid ko kayo. Tapos maglalakad ka papunta sa inyo. Ayos lang naman yun Hindi naman kasi ako matatakotin na tao. Kaya lang Darwin, iba naman kasi yung sitwasyon ngayon. May namatay kaya, nakita mo naman 'di ba? Mars, paano kaya kung patulugin mo na lang siya sa inyo? Lo, baliw ka ba? Hindi, wag na. Ihatid ko lang kayo. Kasi maaga rin ako gigising bukas para magtrabaho. Kaya hindi ako makakatulog sa ibang bahay. At isa pa, may dala naman akong motor may motor ka naman pala. Ayos lang din yan. Gusto niyo na bang umuwi? Sigurado ka ba ayos lang sa'yo? Kasi kahit may motor ka, kung aswang yung kalaban mo, wala ring laban yan. Maliban na lang kung mabagal yung kilos ng aswang. Ano bang gusto mo? Doon ako matutulog sa inyo. Wala naman ako sinabing ganun. Oo, doon na siya matutulog. May bakante naman sa bahay niyo, di ba? Kaya pumayag ka na. Darwin, anong oras ba yung gising mo sa umaga? Mga 3:00 gising na ako. Maaga naman pala Pwede na yan. Hindi naman malalaman ng lolo mo Ay nako, pagagawin mo pa ako ng kasalanan kay lolo. Kailangan naman kasi Pauwiin mo yan tapos kapag inatake na aswang, di konsensya mo. Mamili ka. Magkakasala ka sa lolo mo kasi may inuwi kang lalaki sa bahay nyo? O hayaan mong mapahamak itong si Darwin? Bumaling naman ang tingin ko kay Darwin. Hindi naman kasi siya umiimik. Kahit man lang sana sabayan ang halatang reaksyon ko. Siyempre babae ako at awkward talagang magpatulog ng lalaki sa bahay. Pero siya, talagang hinayaan niyang maging ganon ang usapan namin. Kaya sa huli, yun talaga ang nangyari. O siya, dito na lang ako Mag-iingat kayo. Pumasok ka muna bago kami aalis. Ay, ang sweet naman. O sige, pasok na ako Yung kaibigan ko. Oo na, ako nang bahala dyan. Hoy Merly, hindi ka iimik dyan? Inaantok na ako O siya, kapit maigi kay Darwin Oo na, pumasok ka na. Pagkapasok niya ay agad na lumarga si Darwin. Maayos ang takbo niya nung umpisa. Pero nung makalayo-layo na kami, bigla niyang pinaharurot ang motor at iba rin ang direksyon nito. Hoy, ano ginagawa mo? Hindi naman dyan yung daan papuntang bahay
Hoy! Hoy Darwin, itigil mo nga yung motor. Ano ba? Hindi naman dito yung papunta sa amin eh. Hoy! Darwin naman, ihinto mo na yung motor. Ano bang ginagawa mo? Pero kahit anong pamimilit ko talaga, bingi siya at tuloy lang siya hanggang sa huminto siya. At nasa ibang lugar kami kaya talagang iyak ako ng iyak. Agad akong bumaba sa motor noon at bumaba rin siya. At nagawa pa niyang magtanong. Oh, ba't ka umiiyak? Eh sa tingin mo, bakit ako umiiyak? Eh, hindi naman kita sasaktan, Merly. Kahit na, nananakit ka man o hindi, iiyak pa rin ako. Dahil hindi naman dito yung bahay namin eh. Ano ba kasing lugar to? Darwin, natatakot ako. Ibalik mo na lang ako doon. Eh, sumama ka na lang muna sa akin. Sumama ba saan? At saka bakit naman ako sasama sa'yo? Dahil gusto kita, kaya kailangan mo sumama sa akin. Ano? Kahit naman hindi ko gusto? Eh, gugustuhin mo rin ako. Eh, paano nga kung hindi naman talaga? At saka bakit ako? May itsura ka naman eh, hindi mo naman kailangan gawin to. Pwede naman ding hindi ako kasi marami namang magagandang babae dyan. Ako, hindi naman ako maganda. Eh, bakit nga kasi ako? Kung pangit ang tingin mo sa sarili mo, pues, mas maganda ka para sa akin. Kaya halika na. Teka nga lang, huwag mo akong hawakan. Halika na. Saan ba kasi talaga tayo pupunta? Teka lang Darwin. Hindi nga kasi ako sasama. Maawa ka naman sa akin. Ibalik mo na lang ako, Darwin. Magtiwala ka lang sa akin. Gusto ko lang magpakilala sa'yo. Eh, pwede ka naman magpakilala sa maayos na lugar ha. Huwag naman dito, gubat kasi to eh. Kung gusto mo ako, ligawan mo ako ng maayos. O huwag naman yung ganito, natatakot ako. Merly, may papangako ko sa'yo. Hindi kita sasaktan at hindi kita hayaan masaktan. Kaya huwag kang matakot. Sumunod ka lang. Ang hirap naman kasing magtiwala sa'yo eh. Natatakot kasi talaga ako. Oh, lakad ka lang na maayos ha. Baka madapa ka. Saan ba kasi talaga tayo pupunta? Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko noon. Tapos hinihila niya ako pero hindi naman pabigla-bigla. Naging maingat din siya sa paghila sa akin. Kaya kahit papano may kinapitan akong pag-asa na hindi ako masasaktan. At noon, may ideya na ako ng konti kung saang lugar ako naroroon. Alam kong malayo ako sa barangay namin. At yung daanan noon papasok. Talagang sa gubat, pero halatang dinadaanan talaga. At hindi nagtagal, may malaking bahay din akong nakita. Tara, pasok tayo. Teka lang sandali. Kanino bang bahay to? Isa to sa mga bahay namin. Isa sa mga bahay nyo? Oo, marami kaming bahay kaya palipat-lipat kami ng lugar. Sa ngayon, dito kami at mukhang magtatagal kami dito. Tara, pasok tayo. Kabado talaga ako noon. At hindi ko alam kung sino ang mga tao sa loob ng bahay. Dumiretso lang kami sa loob at binuksan niya ang ilaw. Pagbukas ng ilaw, puro itim na gamit ang nakita ko. At hindi ko akalain na masisilayan roon ng kabaong. Yung kabaong? Oh, Darwin! Aaga mo naman yata umuwi. Pa, kasama ko po si Merly. Sir Temyong? Hi, ikaw talaga. Magandang gabi sa'yo, Merly. Magtatay kayo? Ate Marley, nandito ka po. Pamilya mo sila, Darwin? Hindi ba't sabi ko sa'yo, hindi ka masasaktan dito? Pa, meron ka po ba diyang pagkain para sa kanya? Manok lang ang meron tayo dito. Pero hindi ko alam kung anong luto yon. Ako na po bahala dyan. Hindi ko akalain, madadala ka dito ng kuya ko, ate. Merly, gusto mo ba ng pritong manok?
kumain na tayo dun, di ba? Busog na kasi ako eh. Sigurado ka ba? May prutas naman dyan. Pwede yun sa kanya. Namumroblema sila nang ipapakain sa akin. Kaya napapaisip din ako tungkol sa kinakain nila. Kung ano ba talaga ang pagkain nila at bakit parang naiiba sa akin. Hindi kami nakadiretso sa kusina at bumalik kami sa sala at si Abby ang umalalay sa akin. Dahil si Darwin, binuhat niya ang kabaong paakyat sa taas. Tapos, bumaba rin noon ang lola ni Abby at ngiting-ngiti ito sa akin. Huwag ka pa matakot kay Lola, ate. Ganyan lang po talaga siya. Abby, pwede bang sabihin mo sa kuya mo, iibalik niya na ako sa amin? Ayaw mo po ba dito sa amin? Hindi naman sa ganun. Hindi kasi alam ni Lolo na nandito ako tapos gabing-gabi na. Dito ka na lang po matulog, ate. Merly. Maraming salamat pala sa pagsama dito kay Darwin. Isa ito sa gusto namin mangyari para tuluyan na siyang gumaling. Tuluyan na siyang gumaling? Opo, ate. Paunti-unti po kasi tumatagal yung pagkakatawang tao niya. Anong katawang tao niya? Mga aswang po kasi kami, ate. Ano? Pero hindi naman kami kumakain ng tao. Pero hindi ko po maintindihan. Papa, kailangan na po magpahinga ni Merly. Sige Merly, akyat ka na sa taas. Alam ko sobrang antok ka na. Halika na po, ate. Ihahatid na po kita kay kuya. Parang ayaw kong sundin pero hindi ko rin kayang magtagal nakaharap ang magtatay. Dahil sa mga suot nilang damit na nakakakilabo talaga. Si Darwin lang ang nakasuot ng damit na masasabi kong formal. Umakyat na lang ako sa taas pero nandun pa rin ang takot ko. Siyempre, hindi ko naman gaanong kilala si Darwin. Paano na lang kung mas delikado pala siya kaysa sa pamilya niya? Pero pagkarating namin sa taas, dinala ako ni Abby sa isang kwarto. At pagpasok namin doon, nakabukas ay puro kandila at mas lalo pa akong nahintakutan. Abby, ano to? Kwarto po to ni kuya. Kwarto ni Darwin? Dito po tayo, ate. Abby, sandali lang, nagbibihis ako. Nang makita ko si Darwin, nagbaba na siya ng t-shirt niya. Inasahan kong magsusuot siya katulad sa suot nila Abby. Pero hindi pala. Kaya kahit paano ay nakakahinga ko. Aalis na po ako, ate, ha? Huwag ka pong matakot kay kuya. Mabait po yan, hindi po yan nananakit. Matapos sabihin niyo ni Abby ay agad siyang umalis. Lumiwanag ang loob ng kwarto nang buksan niya ang pinto at muling dumilim ng isara niya ito. Pagkasara niya ay agad kong naramdaman ang malamig na hangin sa braso ko. Pero alam ko naman na likha lang yon ang pintuan. Oh, halika dito. Mapapagod ka kapag tumayo ka dyan. Darwin, pwede bang iuwi mo na lang ako? Kapag inuwi kita, iiwasan mo na ako, Merly. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo na ako ibabalik? Bukan na dito. May higaan naman dito tsaka malinis yan. Pero hindi mo sinasagot yung tanong ko, Darwin. O siya, sige. Basta't mangako ka na hindi mo ko iiwasan dahil sa nalaman mo sa pamilyang meron ako. Hindi naman ako mapanghusgang tao eh. Alam ko naman yon, pero natatakot ka kasi. Hindi mo naman ako masisisi kung natatakot ako eh. Tinakot mo kasi ako, Darwin.
Nagpakilala lang naman ako at hindi ako nananakot. Maayos ka naman kinausap nila, Papa, di ba? Oo, pero hindi kasi ako sanay. O siya, sige na. Subukan mo na umupo, tsaka pumirme ka lang dyan. Huminga ka na malalim at huwag mong isipin na masasaktan ka dito. Sinunod ko na lang siya at pinanood ang ginagawa niya. Meron siyang kaset na kinakalikot. Sobrang lumang kaset na nun. At maraming tape din ng lagayan na nasa tabi niya. Oh, ngayong umupo ka dyan. Nasaktan ka ba? Hindi. Subukan mo humiga, tapos magpahinga. Pero ayokong tumabi sa'yo. Hindi ako tatabi sa'yo, no? Doon ako matutulog. Saan? Sa kabaong? Sa totoo lang, Merly. Gising ako sa gabi, tapos sa umaga tulog ako. Ikaw yung laman ng kabaong? Oo, ako nga. At bakit ka naman nasa kabaong? Kasi isa akong dangga. Dati akong pinatay pero may binhi pa kasi yung katawan ko, kaya ang tagal kong bumitaw. Sinikap ng pamilya ko na ibalik ako bilang buhay. Kaya ito, nagagawa akong bumangon sa gabi at tulog sa umaga. Pero hindi ko maintindihan, Darwin. Bakit at saka paano ka binuhay? Kailangan ko makainom ng sariwang dugo. Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran. Kaya nga palipat-lipat kami ng lugar eh. Kasama sa proseso yung pagsusot nila ng itim na sutana, tsaka yung pag-ikot sa akin sa lugar tuwing umaga. Nakakainom ka ng dugo kahit patay ka? Dadaloy naman yun sa lalamunan ko kapag pinatulo sa bunganga eh. Dugo ba ng tao yan? Kahit tayo pwede, basta sariwa. Tsaka iniiwasan namin pumatay ng tao. Yung mga namamatay nito lang. Yung mga walang puso na bangkay. Hindi kami yun, Merly. Isa sa rason kung bakit ako pinatay. Dahil niligtas ko yung buntis. Napatay ako ng aswang na yun. Ibig sabihin, may aswang pang iba? Yung pumapatay ba yung tinutukoy mo? Oo. Sino ba sila? Mahirap siyang kilalanin. Hindi kasi namin siya katulad. Ibang aswang siya. Mas gutom yun sa amin. Mas mapagpanggap. Kami kasi kahit papano, nagpapakilala pa. O ayan o, nagpatugtog na ako ng nakakantok na tugtog. Baka sakaling makatulog ka na. Kaya lang natatakot akong matulog, Darwin eh. Gusto mo ba lumabas ako? Iiwan mo ako sa ganitong kwarto? Lalabas na lang din ako. Doon na lang ako sa sala matutulog. O siya, sige. Sasamahan na lang kita. Matulog ka na dyan. Doon ako sa kabaong. Mas lalo naman akong kinikilabutan sa sinasabi mo eh. Ano ba itong pinasok ko? Di tatabihan kita dyan. Ha? Hindi, wag na. O siya, kaya nga magpahinga ka na eh. Nakanda na yung kumot at unan dyan. Bakit ba kasi kandila yung mga ilaw mo dito? Nakakatakot naman eh. Ibang klase ka talaga, no? Kandila lang, natatakot ka? Hindi mo maiintindihan. Siyempre aswang ka eh. O siya, sige na. Sandali lang. Bubuksan ko yung ilaw. Sus, mayaman nga tong mga to. May kuryenteng nakakaabot sa kagubatan eh. Sa bagay, hindi naman kasi to bundok talaga eh. Oh, ayan na. Bukas na yung ilaw. Pero hindi ko kasi pwedeng patayin yung kandila eh. Nang buksan niya ang ilaw ay lumiwanag ang paligid. Nakita ko agad ang kabuuan nito at talagang malaking kwarto yon. Yung kama kulay itim din, pero maganda ang pagkakaayos. Lahat ng gamit doon kulay itim at maraming mamahaling bagay ring makikita sa paligid. At kung meron mang hindi kulay itim roon, yon ay ang kwintas na nakasabit sa litratong tila nasa edad 10 pa lang si Darwin.
Meron pa bang nakakatakot sa kwarto ko? Huwag kang mag-alala. Kasi yung kabaong, ako lang yung laman yan. At nandito naman ako, kausap mo, di ba? Ayos na ako. Salamat sa pag-intindi Pero mas magpapasalamat talaga ako sa'yo kapag inuwi mo na ako. Delikado yon, Merly. Hindi ko magagawa yan. Mahina pa ako. Sinikap ko na lang na makatulog. Naging komportable naman kalauna ng paghinga ko. Meron din kasi siyang sinindihang kandila na nagdulot ng mabangong amoy sa paligid at nakakaantok din yon. Ang akala ko, maayos na ako sa lugar na yon. Pero nagising ako nang biglang may naramdaman akong tao at nasa ibabaw ko yun mismo. Darwin? Darwin, anong ginagawa mo? Huling proseso na lang at babalik na ako sa dating ako, Merly. Anong huling proseso? Anong ginagawa mo? Sabi ko naman sa'yo, wag mo siyang hayaang magising eh. Sige na, wag mo nang pag-aksayan ng panahon at baka makapalag pa yan. Sandali lang, Darwin. Sandali, ano gagawin mo? Darwin, wag! Kaunting dugo lang naman, Merly. Yun lang yung kailangan niya. Tama na! Tama na, Darwin! Naramdaman ko noon ang pagsipsip niya ng dugo ko sa leeg. At dahil doon, nanghina ako. Nahilo at muling nawala ng malay. Ang buong akala ko hindi na talaga ako magigising. Pero sa kabutihang palad, buhay pa ako pagkatapos ng gabing yon. Nagising lang ako noon na nasa sarili ko ng kwarto. Aray, ang sakit. Paano ko nakauwi dito? Hoy, Merly! Abay, anong oras na? Hindi ka pa rin bumabangon dyan. Hindi ba kayo magtitinda ngayon? Ewan ko po, tay. Para po kasi akong tinatamad eh. Masama ba yung pakiramdam mo? Sabi kasi ng tao nagdala sa'yo, masama daw yung pakiramdam mo. Oo po, mabigat po yung katawan ko, Lo. Ano? Lolo, mabigat nga po yung katawan ko. Nanghihina po ako. Ay, nako. Ako na nga lang ang papasok. O ano, Iya? Mataas ba yung lagnat mo? Patingin nga ako. Ay, nako. Ang taas nga ng lagnat mo. Sino po naghatid sa akin, Lo? Yung tisoy na lalaki. Darwin daw yung pangalan niya. Wala ka po bang napansin na kakaiba sa kanya? Wag na natin pag-usapan yon. Wag ka na pala magtinda. Sasabihin ko na lang kay Ekya na mamaya magpahinga muna kayo. Sandali lang at maghahanda ako ng pagkain. Lo, teka lang po, ano pong sinabi ni Darwin? Bibisitahin ka daw niya mamayang gabi. Wala na po ba siyang sinabing iba? Humingi din siya ng pasensya. Diyan sa kagat sa leg mo. Hindi ho siya nagsinungaling sa inyo? At saka sinabihan rin ako na hindi kita pwedeng itakas. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Huwag ngayon dahil mahina ka pa. Nanlumo naman ako sa sinabi ni Lolo. Ibig sabihin, hindi pa talaga ako nakawala kay Darwin. Natatakot ako sa susunod niyang plano dahil baka mas malala pa sa ginawa niya sa akin kagabi. Hindi naman nagtagal noon, dumating si Ekya na walang kaalam-alam sa resulta ng ginawa niya. Ano po? Nilalagnat siya? Ay, naku naman. Ay, oo. Kaya hindi muna kayo magtitinda ngayon. Pero, nasaan po siya? Nandyan sa kwarto. Nasa loob. Pumasok ka. O sige po, pasok na po ako Hoy, Mars. Nako, hinatid ka lang ni Darwin kagabi, nilagnat ka na? Nasobrahan ka siguro sa kilig, no? Anong oras pala siya umuwi? Tingnan mo tong leeg ko, Mars. Bakit?
Ano ba meron sa leg mo? Ha? Huwag mo sabihin, may chikinini ka dyan? Oo, tingnan mo. Chikinini nga to, oh. Chikinini nga yan? Baliw. Hindi to chikinini, no? Kagat to. Kagat? Ha? Kinagat ka ni Darwin? Teka nga, patingin nga ako. Ha? Hala, may sugat nga, Mars. Sira ulo ka kasi, Mars, eh. Ba't mo kasi ako pinagtutulakan dun? Magkapatid sila ni Abby. Ha? Oo, at aswang sila. Ano? Seryoso ka ba dyan, Mars? Oo nga. At siya yung laman ng kabaong. Diyos ko po, Mars. Ano ba pinagsasabi mo? May hangover ka ba? Hello? Tapos si Darwin yung sinasabi mong laman ng kabaong? Oo nga kasi. Sa umaga dun siya sa kabaong. Tapos sa gabi siya lumalabas. Totoo ba yan? Ininom niya yung ilan sa dugo ko. At ito. Itong nasa leeg ko yung pruweba. Ay, Diyos ko ho. Naubos niya yung dugo mo. Siyempre hindi. Buhay pa ako eh. Pero kagabi kasi Ekyan, yung sinasabi mo, sinamantala niya eh. Kaya tuloy dinala niya ako sa kanila. Malaki yung bahay nila pero nakakatakot talaga yung lugar. Yung kwarto niya, puro kandila. Tapos doon niya ako diniretso imbis na iuwi niya ako dito sa bahay. Naku, Mars. Hindi ko alam. Pasensya na ah. Hindi ko naman naisip na ganun siya eh. Pero kahit na Ekyan, hindi mo pa rin yun dapat ginawa. Kasi ang hirap tumanggi ng mga sandaling yun. Alam mo namang nito ko lang siya nakilala tapos patutulugin ko siya sa bahay namin. Alam mo namang babae ako, dalaga ako, tapos lalaki siya. Ekyan naman, hindi mo ba yun naisip? Hindi na nga mauulit, Mars. Ipangako talaga. Simula ngayon, hindi ko na siya hayaan makalapit sa'yo. Tiyeh, gwapo sana kaso aswang, Diyos ko ho. Kaya lang hindi mo na yan magagawa. Ha? Bakit naman? Gusto mo bang masaktan? Gusto mo bang makain? Hala, gagawin niyo sa akin yon? Imposible pa ba yun, Ekyan? Lalo kong nilalagnat sa'yo eh. Alam mo, masyadong agresibo si Darwin. Halos nga wala akong kawala sa kanya eh. Kaya kung ano man yung plano mo, wag mo nang ituloy. Dahil baka mapahama ka lang. Tandaan mo may mga namamatay. Sila ba yung gumawa nun? Hindi ko alam. Ang sabi niya, hindi. May iba pa daw gumagawa nun at hindi daw sila. Pero, nung ginawa niya to sa akin sa harap ng pamilya niya, di ko na talaga alam kung ano yung totoo. Naku po, baka sila yung pumapatay. Tapos mamayang gabi pupunta siya dito. Anong gagawin niyo, Mars? Alam mo, natatakot lang talaga ako kasi baka saktan niya si Lolo eh. Kitang-kita ko rin noon ang pag-aalala ni Ekyan sa akin. Siguro, dahil nakonsensya siya sa nangyari sa akin, hindi na siya umalis sa bahay. Inalagaan niya ako at pinakain at pinainom ng gamot. Ano naman yan? Tinuro sa akin to ni Chang Ising. Ginawa ko to sa kapatid ko at gumaling siya kaagad. Ano nga yan? Nilagang luya to, Mars. Yan pala. Alam mo to? Oo naman, ginagawa rin niya ni Lolo eh. Pero Mars, tulala yung lolo mo. Halatang malalim yung iniisip niya. Baka kasi iniisip niya kung paano kami lalayas. Kasi naman, mukhang yan lang naman yung dapat niyong gawin eh. Kaya nga eh. Pero mamaya, madilim na. Oo nga ilang oras na lang. O sige na, inumin mo na to, Mars. Oo sige sandali, subukan kong bumangon. Ang bigat kasi talaga ng ulo ko eh. Alam mo, kapag nga nagsasalita ako, parang lalo siyang sumasakit. Kaya nga daldal pa para lumala pa yung sakit ng ulo mo. Oh, kumakatok na si Lolo. Kaya na po. Po. Buksan mo muna yung pinto. Sige po, Lo.
Sige na, ibaba mo na muna yan. O sige, humiga ka muna ulit. Bakit po? Ay, aswang! Magandang araw, Ekyan. Napapitlag ako sa aking hinihigaan nang marinig ang boses ni Darwin. Halata namang biglang natahimik si Ekyan, siguro dahil na rin sa gulat. At ako naman, napahigpit ang hawak sa unan. Kamusta pala si Merly? Bumaba na ba yung lagnat niya? Sa awa naman ng mahal na Panginoon, bumaba na yung lagnat niya gawa ng walang niyang vampira. Pwede ba akong pumasok? Ay nako, hindi. Lumuhod ka muna. Ito naman binibiro lang. Siyempre pumasok ka na. Pero bawal siyang kagatin at bawasan ng dugo kailangan ko lang talaga makalunok ng dugo niya. At ayos na yun. Hindi na siya ulit masasaktan. Teka nga, may araw pa. Ba't bumangon ka mula sa kabaong mo? Hindi ka ba masusunog niyan? Ang totoo niyan, bumalik na ako sa dati. Hindi na ako kailangan kabaong. Ang kailangan ko ngayon, yung ibalik sa dati si Merly. Hoy, wala pa ako sinasabi pumasok ka. Ha? May sinabi ka na kanina. Siguro nakalimutan mo lang. Merly, kamusta ka? Nang tumama ang paningin ko sa kanya, pansin ko agad ang dala niyang Tupperware at binuksan niya agad ito. Ako naman noon, kabado, at napapausod na nga sa pinakagilid ng higaan ko. Mars, labas ba ako? Huwag na, Ekyan. Merly, hindi ako mangagat. Sa katunayan yan, dinala kita ng pagkain. Si Pamela yung gumawa nito, huwag kang mag-alala. Hindi ko kakainin yan, Darwin. Merly, matapos lang yung problema namin sa barangay. Bangako, mamumuhay kaming katulad nyo na. Hindi ko lang talaga kakainin yan, Darwin. Pasensya ka na kung medyo wala na akong tiwala. Darwin, baka kasi may anggaw yan Bilang aswang, hindi madali yung buhay. Kaya hindi kita dadalhin sa buhay na ganon, Merly. Ekyan, marunong ka ba magluto nito? Ano ba yan? Tinola manok ito. Bakit naman? Pwede ka ba magluto nito? Kasi hindi niya kakainin kapag luto ko Nakonsensya ako sa narinig pero ayoko na ang konsensya na yon na maglalagay sa akin sa kapahamakan. Kaya binaliwala ko na lang yon at hinayaan si Ekyan na magluto ng pinapaluto niyang pagkain para sa akin. Kung maayos ka na, bakit ka pa nandito? Kung tapos na talaga yung kailangan mo sa akin. May responsibilidad pa kasi akong dapat gawin. Sa akin? Wala na, Darwin. Meron, Merly. Kaya hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Nangako kang hindi mo ako sasaktan. Na hindi ako masasaktan sa bahay na yon. At talagang kapanipaniwala yung mga salita mo noon, Darwin. Pero anong ginawa mo? Nung makatulog ako, nagising akong dugo ko yung kailangan mo. Tapos, ngayon ganyan ka ulit? Nangako ka, di ba? Merly, pasensya ka na talaga. Pwede bang umalis ka na lang dito? Hindi kita kailangan. At kapag hindi ka umalis, iisipin kong may kailangan ka pa sa akin. Hindi kaya puso ko naman yung puntirya mo? Ano? Hindi Wala akong ganung plano. Kung ganun, anong plano mo? Wala akong ibang plano maliban sa gusto kitang alagaan. Hindi ko naman yung kailangan mula sa'yo Umalis ka na lang nga dito, pakiusap. Yung ba talaga yung gusto mo? Oo, Darwin. At mas gusto ko na huwag ka na magpakita sa akin. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya noon. At tulad ng sinabi ko sa kanya, umalis nga siya. Hindi ko alam pero parang nakaramdam ako ng panghihinayang noon. Tapos nung naluto noon ang niluluto ni Ekyan, nagulat ang kaibigan ko nang sabihin kong umalis na siya.
Oh, ba't umalis yun? Oo, umalis na siya. Sinunod niya yung sinabi ko. Oh, bakit parang malungkot ka dyan? Ewan ko rin. Mars, iniwan niya yung pagkain na dala niya. Paano kung totoo naman pala yung sinasabi niya na gusto kanyang alagaan? Ang totoo niyan, kahit nagduda ako sa pagkain na yon, sa huli ay kinain ko rin. At nang maubos ko yon, gumaan naman ang pakiramdam ko. Ang totoo niyan, mas napabilis pa nga ang paggaling ko. At hindi ko alam kung anong meron sa pagkain niyang dala. Pero kinagabihan nun, wala na akong lagnat. Isang linggo naman ang nakalipas noon. Lagana pa rin ang aswangan sa lugar namin. May mga taong nagsasabing inatake raw sila, pero may nagligtas lang. Kami naman ni Ekya noon, umiwas munang dumalo sa mga fiesta-fiesta. Hay nako Mars, dati ang balitang kumakalat ay yung mga taong natatagpo ang patay. Pero ngayon, may mga tao ng testigo talaga na may aswang na umaatake at may nagliligtas. Oo nga eh. Wala ngang namamatay pero may mga nagre-report na inatake sila. Pero Mars, meron akong tanong. Tanong? Tungkol naman sa ano? Hindi na kasi nagpapakita si Darwin. May 1 linggo na rin yon. Natahimik ako sa tanong na yon. Ang totoo kasi niyan, nagiging emosyonal ako nang dumaan ng ilang araw na hindi ko siya nakikita. Binalot kasi ng pagsisisi ang puso ko noon. Pero wala na akong magagawa pa dahil nagbitaw na nga ako ng salita at sinunod niya. Isang araw naman noon, namalengke ako. Hindi ko naman inasahan na makasagi ako ng batang babae at nagulat ako nang makilala siya. Abi? Ate Marley, kumusta ka na po? Ibang-iba na yung suot mo ngayon ah. Hindi ka na nakaitim. Okay na po kasi si kuya. Maraming salamat po ate ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya babalik sa normal. Ah, ganun ba? Pasensya ka na kung natakot ako ah. Pero, kumusta na pala siya? Ayos naman po siya. Ginagawa na po niya yung mission niya. Mission? Anong mission? Yung magligtas po ng tao. Pagkatapos niyang sabihin yon ay ngiti ang pinakawalan niya. Nagpaalam din siyang umalis at nang sundan ko siya ng tingin. Lumapit siya sa tindahan ng karne na alam kong nagtemporary lang na nagsara. At ngayon ay nagbukas na. Tapos, nakita ko si Sir Temyong na nakasuot din ng formal na damit. Tumagal pa ako roon ng konti dahil inaasahan kong makikita ko roon si Darwin. Pero hindi. Kaya nagpasya na lang akong umalis na puno ng panghihinayang. At dumating naman ang araw ng fiesta sa amin. At sa bahay ni Madam Pamela ay nakita ko roon si Abby. Kasama ko naman noon si Ekyan. Mars, huy, si Abby ba yung nakita ko? Oo, siya yun. Yung bihis niya, katulad na ng mga sa ibang bata. Okay na raw kasi yung kuya niya eh. Aba, bakit mo kami balita ka? Nagkita kasi kami ni Abby nun sa palengke. Tapos, tinanong ko yung tungkol sa suot niya. Ayun, ganun yung sagot niya sa akin. Ganun ba? Kung sa bagay, okay na si Darwin eh. Wala na siyang kailangan sa'yo kaya hindi na nagpakita. Ay, kakainis. Dumalo kami sa palabas sa plaza pagsapit ng gabi. Sobrang nagsasaya ang halos lahat ng tao. Pero ako, malungkot talaga ako at ibang-iba sa nararamdaman ko noon nung hindi ko pa nakikilala si Darwin. Mars, ano ba yan? Bakit ang tamlay-tamlay mo? Ewan ko nga eh, parang wala akong gana. Parang ayoko nang mag-disco, ikaw na lang muna. Sumama ka na lang muna sa mga yan. Paano ka?
Uwi na lang muna ako. Baliw, uuwi ka na mag-isa mo lang? Malapit lang naman yung bahay namin, sira. Oo nga, malapit pero madilim. May party na alam mo na yun, yung pwede kang hablutin. Basta, parang gusto ko na lang matulog. Umuwi nga akong mag-isa noon at naglakad akong wala sa sarili. Pero nung huli, nakaramdam ako na parang may sumusunod sa akin at paglingon ko ay nakita ko si Tia Ising. Oh, bakit mag-isa ka lang, Merle? Iniwan ko po dun sa Ekyan. Inaantok na po kasi ako eh. Saan ka po pupunta, Chang? Lagpas na po yung bahay niyo ah. Teka. May sasabihin kasi ako sa'yo. Halika dito. Ari ko? Teka lang naman po, Chang. Ano po ba yung sasabihin niyo? Grabe naman po kayong makahila. Ikaw kasi ang dahilan kung bakit bumalik sa dating na si Darwin. At kapag pinatay kita, manghihina siya. Oho? Ano po sinasabi niyo? Matapos niyang sabihin yun ay biglang nag-iba ng anyo siya sa harapan ko. Umalingasaw noon ang amoy niya. At sa takot ko ay talagang napatili ako ng malakas at tumakbo. Pero hindi ako nakalayo dahil hinawakan niya ako agad. Kung sinuswerte ka nga naman, natsambahan din kita. Tulong! Tulungan niyo po ako, may aswang! Chang Ising, bakit ka naman naging ganyan? Bitawan mo ako, tulong! Kailangan mong mamatay, Merle! At tatapusin kita ngayon mismo! Huwag, Chang Ising! Tulong! Lola, tulungan niyo po ako! Sa higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko noon ay nagkasugat na ako. Ramdam ko ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat ko. Nanghina na ako noon dulot din kasi ng sakit at matinding takot. At para pa akong mahihimatay noon. Tapos, may isang nilalang na dumating din at inatake ang aswang na si Chang Ising pala. Doon na ako nakawala at agad akong hinarap ng bagong dating. Merle! Tumakbo ka na! Oo, sige. Talaga namang nakaabang ka pa, Darwin! Maraming beses ka na nagkamali sa pag-atake. Pero ito ang pinakatangang ginawa mo dahil ang isang mata ko ang nakatutok sa kanya! Nakatakbo ako noon pero dahil sa matinding panginginig ng tuhod ko, na halos may sarili na itong galaw, nadapa ako. Gumapang ako papunta sa makapal na damo at pinakinggan lang ang bakbakan nila. Tahimik akong umiiyak na parang hirap na rin na makahinga. Mapapatay rin kitang hangal ka! Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya mo kong labanan. Ibabalik kita sa kabaong mong malapit na rin mabulok! Nagkakamali ka! Ikaw ang ipapalit ko sa kabaong ngayon! Maging ang mga kamay ko noon ay talagang nanginginig. Napatakip lang ako ng tenga gamit ang kamay kong nanginginig. Dinig na dinig kong pareho silang nahihirapan. Tapos, may pagkakataon pang sinusugod ako, pero hindi siya hinahayaan ni Darwin. Huli ka ngayon, Merle! Bitawan mo ako, Tia Ising! Merle! Katapusan mo na, Merle! 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 Kaya pala naisahan si Darwin dahil may sugat pala siya. Napahawak ako sa tiyan ko noon dahil bumaon roon ang mga kuko ng aswang. Pero naalis yun ang inatake na ito ni Darwin. At mukhang mas galit na siya kaysa kanina. Nasaksak niya ang aswang. Muli silang naglaban at talagang naging agresibo na ang tunog ni Darwin. Hayop ka! Wala kang karapatan saktan siya! Hayop ka! Lisahan mo ko! Saktan mo na ang lahat, wag lang siya!
Paulit-ulit niyang sinaksak ang aswang noon. At ako naman, nanghihina na at unti-unting nawawala ng malay. Nang matiyak niyang patay na ang aswang, nagkatawang tao siya at lumapit sa akin. Marley! Marley! Ano? Ayos ka lang ba? Darwin, Halika dito. Dadalhin kita sa inyo. nang buhating niya ako noon ay nawalan agad ako ng malay. Hindi ko na kinaya ang sakit talaga pero nang magising ako ng umaga, naging kakaunti na ang kirot na nararamdaman ko. Oh! Mabuti naman at gising ka na. Lolo? Niligtas ka ni Darwin, Merly. Nasaan na po siya? Nasa labas lang siya. Hinihintay ka magising. Gusto ko po siyang makausap, Lo. O siya, sige. Sandali lang, tatawagin ko lang siya, ha? Darwin! Darwin! Gising na si Merly! Gising na ho siya? O sige ho. Merly, mabutit gising ka na. Nagamot ko na yung sugat mo pero may masakit pa ba? Konti na lang to. Maraming salamat at dumating ka, ha? Kasi dapat hindi ka umuwi mag-isa eh. Pasensya na. Hindi ko naman naisip na mapapahamak ako eh. Huwag mo nang ulitin yun ha. O ano? Ano gusto mong kainin? Tinolang manok na lang. Mukhang masarap magluto si Ekyan nun ah. Kinain ko rin naman yung bigay mo. Salamat pala, ha? At saka, sana Darwin, huwag ka nang lumayo sa tabi ko, ha? Ang lungkot pala. Malungkot? O siya sige, hindi na ako lalayo. Pangako yan. Hindi ko kasi talaga alam kung bakit malungkot ako mula nung umalis ka. Tapos, hindi ka na nagpakita. Dahil yun kasi yung sabi mo eh. Kaya kahit hindi madali, ginawa ko. Bakit kaya tayo ganun, no? Nalulungkot tayo kapag malayo sa isa't isa? Kasi gusto natin yung isa't isa. Tsaka alam mo, hindi ako gagaling kung hindi tayo parehas ng nararamdaman. Ha? Kasi ang totoo niyan, hindi ako gagaling kung hindi dugo ng babaeng gusto ko yung maiinom ko. Sobrang gusto kita, Merly. At alam kong sa umpisa pa lang, ganun ka rin sa akin. Kapal naman ng mukha mo dyan, ha? Sinasabi ko lang naman yung totoo ah. O siya, sandali lang. Lulutuin ko lang tinola mo. Marunong ka? Hindi. Pero inaral ko. Nagkaroon kami ng relasyon noon ni Darwin. At matagal rin kaming naging ganon. Simula rin nung napatay niya ang aswang. Hindi ko na siya nakita pang naging ganon. Talagang tao na tao ang dating niya. Naitanong ko rin ang tungkol sa bato na bigay ni Abby. Utos pala niya yon para mararamdaman niya lagi kung malapit lang ako sa kanya. Kasi talagang tinandaan raw nila pala talaga ako. Si Darwin nga ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi kami kasal at wala kaming sariling anak. Nag-ampon lang talaga kami. Pero kahit ganon, nananatili ang pagmamahal sa pagitan namin. Maganda po pala ang kwento ng Lola Merly ko. At hindi ko akalain na ganon pala si Lolo Darwin. Kasi para sa akin, parang normal lang talaga siya. At totoo man o hindi, dahil wala pa ako sa panahon nila. Ang mahalaga lang naman sa akin ay nag-enjoy din ako sa nakaraan nila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clark. God bless po at more power sa mga channels ninyo.